Good morning po mga kaparmer. Dito po tayo sa ating pinag-aalagaan ng mga manok, pato, pabo. Pamirindahin natin sila. Nag-almusal na po sila kanina. Ito po yung mais, giniling na mais. Yan po. Yung mga iba ay nasa pugad pa. Kailangan po kalat-kalat para makakain silang lahat, kasi kapag kumpul-kumpul lang yun lang matatapang yung makakakain. Yan po. Nakakatuwa po silang pagmasdan pagka po marami sila. Yung pong 1 kilong mais, sandali lang nilang kainin. Saka paminsan-minsan po bigyan po natin sila ng mga vitamins para po kapag masigla sila. Saka po pag may nakikita tayong matamlay, ibukod na po natin kagad para po hindi na mandamay ng iba. Ito, mayroon akong naglilimin dito na pabo. Kailangan nakatutok po tayo lagi, kasi pabago-bago ang klima. Minsan mainit, minsan umuulan. Kaya po dapat tutukan natin para nakikita natin kapag may nagkakasakit. Dito po may naglilimlim dito na pabo. Yan po, malalaki yung itlog. Ito po manok naman to. Ito po bagong sisiw. Ito po mayroon ding mayroon lang itlog dito na nawala yung itlog dito. Ito po may nangitlog na halo na naman po ito, pato at saka manok. Kailangan pagbuko din po pagka ayusin ko po ito kapag naglilimlim na sila. Dapat po ito mayroong nangitlog na manok, mayroon din pong pabo. Kapag nagsimula na po silang umupo, yan, pagbubuko din ko na sila. Marami naman po akong ginawang mga pugad. Ang healthy po ng mga pabo ko. Yan pupulan ng mga palong nila. Yan po ang palatandaan. Pagka pulang-pulay po yung mga nila. Ganon din po sa mga manok. Pagka pupulang-pula yung mga palong nila, malusog sila. Pero pagka yung palong nila ay hindi magandang kulay, yun, ano po sila,
hindi healthy. Ito po, manunungkit po ako ng mga tuyong dahon ng saging. Kailangan po linisin natin yung mga tunong saging. Alisin po natin yung mga natutuyo para po yung nutrients ng magko-concentrate po siya doon sa sa bunga, hindi po sila hati-hati. Yan po, tatanggalan po natin ng ito yung dahon. Ito po yung ko, pinanunungkit ko po yung karit. I-winilding ko po dito sa tubo para po mahaba, maaabot yung mga dahon sa taas. Yan po, magandang tignan ang puno ng saging kapag ka po naalis natin yung mga tuyong dahon. Lumiliwanag po. Lalo pa nito po pagka nagtag-araw na. Magtitiba po tayo ng magtitiba po tayo ng saging. Po yung ito po yung tulos na kawayan, tinulisan ko. Ganito po ang pagkuha ng saging. Yan po, dapat po wag nating itakin sa may puno, kasi po pag sumayad sa lupa wasak po yung puno niya, yung bunga niya, kakahiwa-hiwalay. Ito po, tutusukin ko, gawing itaas.
Yan po, natanggal ko na. Kaya po, bumagsak na po yung saging. Hindi po sumayad sa lupa. Ganyan po ang tamang pag ano. Kung nag-iisa po tayo na wala tayong kasama. Pero po yung iba po, may mga kasama naman. Tinatagpas lang po nila ng itak, sabay sinasalo. Ganyan po. Tutusukin lang po natin yung puno dun sa gawing itaas. Magtutulis lang po tayo ng kawayan. Yan po ginawa ko rin, pinangtukod dito para hindi tuluyang bumagsak dito sa lupa. Yan po, pansamantala po, yan lang muna ang ano. Marami pa po itong bunga, kaya lang hindi pa masyadong magulang. Kaya kailangan magulang na po bago alisin para sandali lang pong mahinog. At saka maganda po lasa pagka yung ha-harvest natin nasa wastong gulang. Yun pong mga komersyal na saging na tinitinda po sa market. Hindi na po nila hinahayaang magulang. Pagka lumaki na po ng konti, pinapahinog na po nila sa kalburo. Kaya siya, hindi gaano matamis yung bunga. Yun po, marami po tayong mga iha-harvest sa susunod na linggo. Mabuti naman po at masipag mamunga itong mga tanim ko. Yan. Basta panatilihin lang po nating malinis. Alisin natin lagi yung mga natutuyong dahon para po mabilis silang magbunga. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Nahulog na po yung sombrero ko. Please like, share and subscribe. Maraming salamat po. Happy farming. Bye bye.